At happy birthday sa mga may birthday at happy anniversary sa mga nag-anniversary. At happy sa lahat ng mga happy day sa lahat ng mga Anyway, as we had celebrated and still celebrating and commemorating, remembering the resurrection of Jesus Christ, we had started our studies about Jesus, and you can find the most of the how do you call that? Most nature of Jesus, yung attributes tungkol kay Jesus, especially in the book of John, 1 John, 2 John, 3 John, which I continually been focusing sa atin pong aralin, mga inaaral po natin. And one of the most important part of your salvation ay yung deity or doctrine of Jesus Christ. Yung pagiging God in human flesh. And had His name, and His name even came from heaven because the messenger angel, Gabriel, si Angel Gabriel ay sinugo ng Diyos kung tawagin ninyo, kay Papa Joseph, bago ipanganak si Jesus Christ, at ang sabi ng anghel na messenger from heaven, you will call him Yoshua or Jesus, or you will call him even, that is written in the book of Isaiah, Emmanuel. Sabihin natin Emmanuel. So mayroon na kayong Hebrew word na ang ibig sabihin ng Hebrew word na Emmanuel, God with us. Kasama natin ang Diyos sa Tagalog. Emmanuel, kasama natin ang Diyos. So marami po akong gustong i-reveal tungkol sa pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo as the third person of God. So napakahalaga itong doctrine of triunity, yung triunity personality or person ng Diyos na dapat maintindihan ng bawat believers. If you really think you are a believer, if you really think you are saved, most of the book written by Apostle John ay tungkol sa inyong kaligtasan. Kung paano ito pagtibayin na dito nyo makikita yung inyong pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ para mapagtibay ninyo na kahit katulad ng mga naunang mga believers na pagkatapos si Jesus Christ ay namatay, nag-resurrect, 40 days, nakasama niya sila, 50th, dumating si Holy Spirit, nag-umpisa ang tinatawag na lawak ng tinatawag na pananampalataya tungkol sa ating Panginoong Hesus ay lalo na sa aklat ng sinulat ni Apostol Juan ay mapapagtibay natin kung bakit ang mga apostol ay kaya nilang ibigay ang kanilang buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hello po? Ano po ang ibig sabihin? So, this is the most important doctrine of your faith, of your salvation. Meaning, kung mayroon pa tayong mga tinatawag na pagsunod or pananampalataya na posibleng ating hindi naman actually pinagdududahan, pero pag nandun ka pa sa pagdududa ng iyong pananampalataya dahil confused ka, dahil hindi mo alam talaga, marami po sa loob ng iglesia na hindi naman po talaga sila ligtas. At yun yung napakalungkot na senaryo sa panahon ng iglesia sa modernong ito. Sana hindi ikaw yun. Sabi mo sa katabi mo, sana hindi ikaw yun. Di ba? Sabi mo sa sarili mo, sana hindi ako yun. So napaka importante
na naririnig mo ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, kasi dito nag-uumpisa ang iyong pananampalataya ayon kay Apostol Paul in Romans chapter 10. Na ang pananampalataya ay pakikinig sa salita ng Diyos. Saan daw? Ang pananampalataya ay nag-uumpisa or nagbubunga. Dito nag-uumpisa ang pananampalataya sa pakikinig ng tungkol kay Jesus. So walang ibang dapat na maging objective ng iyong or pinaka-object ng iyong pananampalataya maliban kay Jesus. So pag hindi mo kilala si Jesus, sabihin ni Jesus sa darating na panahon, hindi ko rin kayo kilala. At yan ay sinabi na ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 7. Nang sabi niya, sabi ng mga tao, nangaral kami sa pangalan mo, nagpalayas kami ng mga demonyo sa pangalan mo. Nangaral means pwedeng nag-preach sila sa pulpito ng katulad ko. Naging evangelist, naging pastor, or ano pa mang uri ng pangangaral. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ko kayo kilala. At yun yung napakalungkot na senaryo dahil darating tayo sa pintuan na yon, sa harapan mismo ng Panginoong Hesus at tatanong at sasabihin natin sa Kanya kung tayo ba ay nakakakilala, tayo kilala ng Panginoong Hesus. Yun yung senaryong haharapin ng bawat tao. Ito ay senaryong haharapin ng bawat tao. Bawat tao. Walang exemption, bawat tao. Magpasalamat ka kung tao ka dahil ang mga anghel na lumabag sa kalooban ng Diyos ay hindi na sila haharap sa tinatawag na paglilitis o paghahatol dahil nahatulan na sila ng walang hanggang kamatayan o walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ang mga anghel na lumabag sa Diyos. May kilala ba kayong anghel na lumabag sa Diyos? Tingnan mo nga yung katabi mo. O hindi anghel yan. Kaya huwag kayong patawag na anghel. Yung iba, tuwang-tuwa sila. Alam mo, para kang anghel. Hello, tandaan mo, ang bawat anghel na tinapon sa lupa, nasan tayo ngayon? Sa lupa. Nasan ka ngayon? Nasa lupa. So walang anghel na nandito na presensya na talagang makikita mo na nasa lupa dahil nang nasa lupa, katulad ng mga tao, ay nagkasala. So kasama natin ang mga nagkasalang anghel. Nang ibig sabihin, buti na lang, hindi tayo anghel. Dahil, sasabihin nila, para kang anghel. O, nasa lupa ka. Ibig sabihin, rebelde kang anghel. At ang sabi ng Bible, wala nang ibibigay na hatol dahil nahatulan na sila. Hindi sila pagdating doon sa Judgment Day ay hahatulan pa sila kung ililipat sila sa langit, babalik sila sa langit, o sa walang ganon na anghel na lumabag sa Diyos, napupunta pa ng babalik ng presensya ng Diyos. Kaya huwag kayong patawag ng anghel, nandito kayo sa lupa. Di ba mali? Para kang anghel. So, mula ngayon, huwag ka patawag ng anghel. Dahil lahat ng anghel na nandito sa lupa, inihintay nila. Yung kanilang, kaya may mga anghel nung nakita nilang Panginoong Hesus, nagpatira pa sila at nanginginig sa takot dahil nakita nila ang Diyos. Ulitin ko. Nang makita ng mga anghel na lumabag sa Diyos, ng mga tawag dito ay mga evil spirit or demons, ay nagpatira pa sila dahil nakita nila ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus, ang Panginoong Hesukristo. Ulitin ko, hindi po ako nagkakamali ng sinasabi. Ito ay pinapatunayan ng salita ng Diyos at ito yung pag-aaralan natin today at pinagtitibay natin na si Jesus, na ating Panginoon, na namatay sa krus at muling nabuhay, ay Diyos sa persona ng pagiging tao. Diyos siya, ulit, tumingin kayo mabuti dito. Nakasulat ito sa John chapter 2 ba or chapter 4? 1 John,
na ang Diyos na hindi nakikita at Espiritu ay naging tao. Hindi siya tao, Espiritu siya, pero naging tao. Tandaan po natin yon. Ulitin ko, tumingin kayo mabuti. Dahil sinasabi sa verse na yon, kung sino ang mga sinungaling. Sino daw ang mga sinungaling ngayon? Actually, nakasulat yan sa chapter 4. Gusto niyong basahin natin mamaya, no? So, anyway, as an introduction, ang gusto kong pagtibayin natin sa ating pananampalataya na magpapatibay din ng iyong kaligtasan, tumingin kayo mabuti. Ibig sabihin, kung ang pananampalataya mo sa Diyos or sa ating Panginoong Hesus ay hindi ganong katibay or hindi ka firm. Ano ba yung Tagalog ng firm? Hindi ka firm sa ating Panginoong Hesus, mayroong possibility, sabi ko possibility, hindi ka ligtas. Dahil yung pananampalataya mo, hindi firm. You have to declare, sabi ng Bible, that Jesus is Lord. And He was risen from the dead. Then, you are saved. Malinaw ba yon? So, ibig sabihin, if you do not have that kind of confession, so lahat, sabi ni Jesus Christ, anuman ang nagmumula sa iyong puso, lalabas sa iyong bibig. So, ibig sabihin, kung totoong ikinukonfess, idinideclare mo na si Jesus ay Diyos, nagkatawang tao, Diyos, naging tao, pakiulit, si Jesus ay Diyos, naging. Tandaan nyo, naging. Ibig sabihin ng naging, hindi siya actually tao, pinili niyang maging. Naintindihan? Yun ay bahagi ng inyong pananampalataya. Please read 1 John chapter 4. Yun yung malalaman mo na sa pulpito, kung sino man ang nangangaral at hindi ganun yung pangaral nila, ay huwag kang makinig dahil yun ay tinatawag ni Apostol Juan na mga bulaang propeta. Ibig sabihin, bulaang mangaral. Hindi totoo ang kanilang teolohiya or doktrina. Okay? Malinaw po yun? So good afternoon po sa lahat po ng nakikinig at patuloy na sumusubaybay, lahat po ng mga viewers sa ating stream live, lalo na sa ating mga kapatiran sa Hiroshima. Konnichiwa po, na-miss namin po kayo last Sunday, sa Resurrection Day. Anyway, sa atin pong kapatid na umuwi na sa Pilipinas, so sad na siyempre ganun talaga ang mga kapatiran po nating mga pansamantalang temporary nandito sa Japan. At least, hindi nagkataon na nagkakilanlan tayo at dala-dala ninyo ang treasure from heaven, the kingdom of God, which is Jesus, which is the Word of God, the kingdom of God that you had believed in your heart. At yun din ang iuwin ninyong talagang hindi matutumbasan ng kinita ninyong lapad sa Pilipinas. Dahil hindi kayo dadalhin ng inyong lapad sa langit, kundi yung aral na inyong tinanggap. Ano daw ang tinanggap ninyo? Aral. Na tinanggap mula sa Diyos ang turo ng ating Panginoong Hesukristo. Yun yung tinanggap natin. Nung tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo, ang totoo, hindi natin tinanggap ang Panginoong Hesus. Okay? Wala sa puso mo ang literal na Jesus dahil ang sabi ng Bible, ang ating Panginoong Hesus ay nasa kanang kamay. Ibig sabihin ng kanang kamay, sa Hebrew word, right hand of God means He is sitting on the throne. He is sitting on the authority of God. Bumalik siya sa kanyang tunay na trono, ang ating Panginoong Hesus ng pagiging Diyos. Yun yung ibig sabihin ng sitting on the right hand. Right hand means power, authority. Okay? Yan po ang ibig sabihin. Hindi yung right hand, tapos nandito mayroong right hand yung Diyos. Walang ganon because there's no one besides God. There's only one God and there's only one Lord.
there's only one Creator. So no one is sitting besides God. So, ibig sabihin ng sitting on the right hand ulit of God is returning to His own authority and power as God Himself, as sovereign, ruling King. Malinaw po ba yan? Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya do not take the Bible by its literal words, because the Bible is written in a spiritual aspect. But only those who are spirit, who are born in the Spirit of God, can understand the Word of God by the power of the Holy Spirit interceding from the mind of God to your spirit. And that's written in 1 Corinthians chapter 2. Okay? So, ibig mo bang sabihin, Pastor, yung mga walang Espiritu ng Diyos or hindi na born again sa Espiritu ng Diyos, hindi nila naririnig ang Diyos? Sabi po ng Bible. Yes, totoo po yun. Sino yung naririnig nila? Delikado na eh. Hindi pala naririnig ng tao ang Diyos. So, ang pinakamahalaga, ang Diyos ay nagbigay ng mabuting balita. Ano ang mabuting balita? Tungkol kay Hesu Kristo. Tungkol kay Jesus na tunay na Kristo. Okay? Basahin po muna natin ang ating scripture reading in John chapter 8. So ituloy po natin yung ating pagbubulay-bulay sa aklat po ng Juan. At matatapos natin ito siguro in the first week ng May. At napakahalaga po na makita natin ang mga aral tungkol sa aklat ng Juan. Dahil ano ang objective dito? Ulitin ko. Mapagtitibay mo ang iyong pananampalataya at ang iyong kaligtasan. So dito mo malalaman kung ligtas ka nga at papunta ka sa langit or hindi ka papunta sa langit. Dito sa series na ito. Okay? 48. John chapter 8 verse 48. So ito ay isang event na nangyari sa buhay ng Panginoong Jesucristo dahil may mga ginawa siyang mga himala at marami silang pangungutya na pinapabulaanan nila at hindi sila naniniwala, lalo na ang mga Pariseo, ang mga Saduceo at mga Eskriba sa panahon na yon, na si Jesus nga ay hindi tunay na Mesyas. Hindi siya tunay. Ibig sabihin ng Mesyas, anak ng Diyos. So, hindi siya yung katulad ng may anak ka, tapos kaya ka naging tatay, kaya may anak ka. So, ibig sabihin, bago ka Yan yung mga pag-aaralan natin, eh. Next Sunday siguro kung matatagal ko. Kasi may mga katanungan sa mga konsepto ng ibang paniniwala, kung ang Diyos may anak, hindi siya magkakaroon ng anak kung wala siyang asawa. Tama? At yan ay konsepto ng tao. Hindi yan konsepto at kaisipan ng Diyos dahil ang tao walang kapangyarihan. Hello? Hindi siya omnipotent, hindi siya omnipresent, hindi siya omniscience. Yan ay mga bagay na all-powerful, all-present, ano yung isa? Omniscience, all-knowing. That only belongs to God. Not even angels have that power. That God can be anywhere, that God can be anyone if He wants to. And omniscience means He has the knowledge that we had never understand until now. That even the angels and even Satan do not know. Only God and only those qualities ay nasa Diyos. At ito, sa pamamagitan nito, kung babasahin niyo yung 39, dahil sinabi nila, isa kang bastardo, anak ka sa labas, sabi nila kay Jesus Christ. Hello? At ang dami nilang sinabi tungkol, isa kang anak ng diablo, or ikaw nga ang diablo. Sabi nila kay Jesus Christ.
Hello? Kung gusto niyo, basahin ko po, no? At ganito, verse 39, puntan muna tayo ng verse 39. Sumagot sila, so ito yung mga nagko-question kay Jesus Christ, kung sino siya talaga. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama, sabi ng mga eskriba, ng mga Saduceo, sabi nila, kami ay linyan, ibig sabihin ng ang ama namin ay Abraham, kami ay lipi ni Abraham, kami ay lahi ni Abraham. Si Abraham po ay isang taong pinaburan ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang lahi sa ipapanganak niyang anak ay makakabuo ng tinatawag na lahi at magiging isang bansa. At ang bansang ito ay tinatawag na pinili ng Diyos na para sa Diyos lang. Separated sila sa lahat ng uri ng tinatawag na bansa. Kakaiba sila sa lahat ng bansa dahil inangkin ito ng Diyos na ito ay akin. So lahat ng bansa, Syria, iba't ibang Babylonian, Persia, na ngayon ay Iran, okay? At iba't ibang lahi, ang Egyptian, so ang Diyos pumili ng lahi, na ang lahing ito ipinangako niya sa isang tao. Okay? At ang taong iyon, dahil sa paghahanap niya sa Diyos, ay nakita ng Diyos na ang taong ito ay hindi naniniwala sa Diyos ng ibang bansa. Sabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos ng mga taong ito. Bakit? Ng mga ibang bansa. Kasi parang hindi totoo yung kanilang Diyos. Mayroon talagang Diyos. Pagbabasahin niyo yung tungkol kay Abraham, mayroon talagang Diyos at siya nga hanapin ko dahil ang tatay ni Abraham ay naniniwala sa tinatawag na Diyos ng buwan. Okay? Kaya, pinili niya itong taong ito dahil naghangad ang taong ito na ang pangalan niya ay Abram. At ang Abram na ito ay may desire. Sabihin natin may desire. May hangarin. Sabihin natin may desire. Naintindihan niyo ba ibig ko sabihin? So, si Abraham ay katulad nating makasalanan. Tumingin kayo mabuti dito. Kanina, sinabi ko lang sa inyo na pwede mo lang makita or pwede ka lang kumunik sa Diyos kung may espiritu or born again ka sa espiritu ng Diyos. Tama? Okay? Naintindihan natin yon. At lahat ng tao ay tinatawag na walang connection sa Diyos at hindi pa born again si Abraham ng time na yon. So, paano niya malalaman o paano siya makakausap ng Diyos ngayon? Di ba? Hindi ba sumagi sa isip niyo yon? So, lahat ng tao ay disconnected sa Diyos at di na nila makausap ang Diyos. Kahit si Abraham. So, paano na si Abraham ay tumanggap ng favor ng Diyos? At sa pamamagitan niya ay pipili ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na magiging lipi, lahi, bansa ng Diyos. Paano nagkaroon ng favor na yon? Kung lahat naman ay hindi connected sa Diyos at hindi naririnig ang Diyos. Alam niyo kung ano? May hangarin siya sa kanyang puso, tumingin kayo mabuti. Nagkaroon siya ng hangarin sa kanyang puso, nagkaroon siya ng desire, at naniniwala siya na may totoong Diyos, at ang Diyos ng ibang bansa at ibang tao ay hindi tunay na Diyos, at naniniwala siya na may totoong Diyos. At nakita yon ni Yahweh. Nakita ng Diyos yung puso niya na naghahanap siya ng... That's why the Bible said, if you seek God with all of your heart, then you will find Him. So, ibig sabihin, tumingin kayo mabuti, God is hiding from you. You cannot find God. In that verse alone, kung titignan mong mabuti, hindi mo mahanap ang Diyos. So, paano mo mahanap ang Diyos? Paano mo siya makikilala ngayon?
Sa panahon ni Abraham, wala pang born again. At hindi pa lumalabas yung word na born again. In spirit. Paano siya nagkaroon ng favor ng Diyos? Naisip po ninyo? So ano ang meron si Abraham nang hindi nalalayo kay Noah? Kung babalik ka kay Noah? Hello? Parehas na parehas kay Noah, naniniwala siya na mayroong Diyos na righteous, na mabuti at matuwid. At hindi siya sumasang-ayon sa anumang paniniwala. At naghahanap siya ng tunay na Diyos. Kaya si Noah ay nagkaroon ng favor sa Diyos dahil mayroon siyang desire. Everybody say desire. So yung desire, nagmumula sa puso yon. Tumingin kayo mabuti dito. Ano daw? Paano daw mapapakilala ang Diyos? Kung mayroon kang desire. So hindi mo mahanap ang Diyos dahil nagtatago siya sa lahat ng hindi naghahanap sa Kanya. Hindi siya magpapakita, hindi siya magpapakilala. Hello? Pero pag mayroon kang desire tulad ni Noah, tulad ni Abraham, at ito yung nakita ng Diyos, binigyan sila ng favor. At si Abraham sa panahon na yon, ang sabi ng Diyos, magkakaroon ako ng mga anak. At sa pamagitan ni Abraham, ito ay gagawin kong bansa. At ang bansang ito ay pipiliin ko, gagawin ko silang distinct. Ibig sabihin ng distinct, iba. Iba yung kultura, iba yung isip, iba yung batas, iba yung kanilang pamamaraan ng pamumuhay. Ibang-iba sa sanlibutan na nakapaligid. Dahil ang gusto ng Diyos sa panahon na yon ay makilala ang Diyos. At magkaroon din ang hangarin ang ibang bansa, magkaroon din sila ng desire, nag-guess nyo po? Na kapag nakita nila na mayroong totoong Diyos sa pamamagitan ng pinili ng Diyos sa lahi ni Abraham, mag-create ito ng desire sa kanila na hanapin din nila ang Diyos. At ang Diyos doon lamang siya magpapa. Kaya ka born again, nag-gets natin? Dahil nagkaroon ka ng desire. At ang desire na yon, ng iyong pagiging born again, ay hindi mo basta nagkaroon ng desire, kundi narinig mo yung mabuting balita, na mayroong kaligtasan, na mayroong umiibig sa'yo. Doon nag-create na yon ng desire. Ano ba yung katotohanan tungkol sa salvation na ito? Posible naman. Kilala ko ang sarili ko, makasalanan ako. Mayroon pa kayang yayakap sa aking kasalanan at ang banal na Diyos? Posible yon. Imposible na yayakapin ako ng banal na Diyos sa pamamagitan kong isang uring makasalanan. Bakit ka niyakap ng Diyos? Nagkaroon ka ng desire. So sino ang nagbibigay sa iyo ng desire? Nang marinig mo ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Kaya ang sabi ng Bible, ano sabi ng Bible? Ang pananampalataya ay bunga o nag-uumpisa sa salita ng Diyos sa mga nakarinig. Doon ka nag-umpisa, kapatid. At sa pamamagitan noon, naantig ang iyong puso, totoo kaya? Bakit? Kasi deep in your heart, you are looking for peace. You are looking for righteousness. You are looking for a real life and a good life. Tumitingala ka sa langit, tinitingnan mo, mayroon kayang totoong buhay na matuwid, na hindi katulad ng buhay na nararanasan ko. And you are hoping for that. And then narinig mo ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo. Nagkaroon ka ng desire. Hindi ba't ganyan kayo nag-umpisa? Aminin, diyan ba kayo nag-umpisa? Dahil kung hindi, papaano mo pinaggagambaruhan o pinagtsatsagaan ang pagpunta sa simbahan at makinig ng salita ng Diyos? Naintindihan po natin? So kapag tikom ang iyong bibig, na hindi mo sinasabi yung pag-ibig ng Diyos at tungkol kay Jesus, walang puso na magdi-desire na hanapin ang Diyos.
Kaya ang bibig mo, ang puso mo, ang pananampalataya ng pagkaunawa mo ay ginagamit ng Diyos dahil maraming tao na hindi nakakarinig ng mabuting balita at hindi sila magkakaroon ng desire na hanapin ng Diyos. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa natin? Nasaan pala yung tinatawag na kapangyarihan upang magkaroon ng susi na mabuksan ang puso ng tao na magkaroon sila ng desire sa Diyos? At yan ay trabaho ng bawat mananampalataya. Nanawaan po natin? Hindi ka born again nung nagkaroon ka ng desire. Hello? Pero yung desire mo na yan, ba't ako nakatuon sa desire? Pero yung desire mo na yan, yan yung starting point for you na ang Diyos ay magpakilala sa iyo. Gumagawa ang Diyos ng paraan ng naayon sa desire mo na paghanap ng Diyos dahil yun ang gusto ng Diyos at trabaho ni Holy Spirit yan. Na yung desire mong ito ay mas lalong mag-alab sa paghahanap. Mag-alab sa paghahanap ng totoo. Na kapag naunawaan mo ng kaunti at nagkaroon ng pagkalinaw, katulad ng nangyari sa atin na, alam niyo yun, na yung isang bulag, pinagaling ng Panginoong Hesus. Kailan ko yun preach? Last month lang yun. Nakakakita ka na ba? Para mga kahoy. Yung temporary blindness. Hello? Trabaho natin yun, mga kapatid. Upang yung mga temporary blinded or yung mga naghahanap sa Diyos ay magkaroon sila ng temporary blindness. And eventually, pag na-encounter nila yung truth, si Jesus mismo, nang patungan ng Panginoong Hesus, ibig sabihin ng encounter, nang patungan niya yung bulag ng kamay, ay nakakita siya ng tuluyan. Mawawala ang kanilang pagiging ignorante o pagkabulag sa kasalanan. At makita nila at sila ay tumanggap ng tinatawag na tunay na kaligtasan mula sa Diyos. Maborn again yung kanilang spirit. Hello? Ang haba ng introduction, no, tungkol kay Abraham. So, nagkaroon ng favor at sumagot sila. Verse 39, no, sumagot sila, si Abraham ang aming ama, 39, no, 48 ito. Si Abraham ang aming ama, tutularan niya, at ang sabi niya dito, kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa. Ani, or sabi ng Panginoong Hesus, ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayon sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos, sabi ng Panginoong Hesus. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. 41, ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginagawa ng inyong ama. So, hindi nila ama si Abraham. Hindi kami mga anak sa labas. Tugon nila. Ang Diyos ang ama namin. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. So yung word na nagmula, tumingin kayo mabuti dito. Yung word na nagmula dito ay hindi mo basta maintindihan na para kang nanay, mayroon kang anak, kaya may nagmula sa iyo. Hindi po ganun ang Diyos. Dahil ang Diyos, isa lang ang Diyos. So kung may magmumula sa Diyos, Diyos din yun. Kaya lang, may kapangyarihan ng Diyos kung gusto niyang maging langgam, maging ibon, maging anghel, or maging tao. Kung gugustuhin niya yon. So ang word na nagmula ay pinili ng Diyos na magkaroon siya ng katawang lupa. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, nagmula ako sa Diyos. At ito'y naintindihan ng mga Pariseo dahil tinanggap nila ang aral kay Moses, lalo na sa Book of Deuteronomy, mag-umpisa sa aklat ng Deuteronomy na sinasabi ng Book of Deuteronomy sa mga unang talata ng Deuteronomy na ang sinasabi nila, iisa lang ang Diyos. Ito ang turo nila mula kay Moses. Iisa lang ang Diyos, iisa lang ang Panginoon.
Walang ibang Diyos, walang ibang Panginoon. Iisa lang siya. At sabi ng Panginoon, nagmula ka sa Diyos? Sabi nila, kung iniibig ninyo ang Diyos, iibigin niyo ako. Bakit? Nagmula ako sa Kanya. Ang alam ng mga Pariseo at ibang aral nila na ang Diyos iisa lang. Ang ibig sabihin nagmula ka, ibig sabihin ikaw mismo yung Diyos. Dahil ang sabi nila, iniibig namin ng Diyos. Nandito ako. Kung iniibig nyo siya, dapat iniibig nyo ako. Nagmula ako sa Kanya eh. Isa lang ang Diyos. Isa lang ang Panginoon. Yun yung pagkaunawa nila. Naintindihan nyo po? Yun yung sa kultura nila, sa religion nila, at doon sa tinatawag na aral na tinanggap nila kay Moses, ganun ang ibig sabihin nun. Kaya kailangan talaga na may parang pastor na magpaliwanag sa inyo. Kasi babasahin nyo yung Bible ng literal na pagkabasa ninyo, hindi nyo po maunawaan. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, magpapakilala lamang ang Diyos sa inyo na kahit basa na kayo ng basa, kung wala ka namang desire, at iba yung pagkakilala mo sa ating Panginoong Jesucristo, hindi mo maintindihan ang salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ay inyong Ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ibig sabihin, nag-desire ang Diyos na maging tao siya. Okay? Naunawaan natin. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Sabi ng Panginoong Hesus, sapagkat hindi ninyo natanggap ang inaaral ko. Ibig sabihin, totoong ang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 13, ang sabi niya, mapalad kayo mga disipulo dahil ang sikreto ng langit, ang misteryo ng langit, ibinigay na maunawaan ninyo hindi sa mga tao. Iilan lang yung mga disipulo. Naintindihan? Kaya ang sabi niya sa mga taong ito, yung inaaral ko sa inyo, hindi nyo maintindihan. Sabi niya, ulitin ko, bakit hindi ninyo maunawaan ang sinasabi ko? 43, sapagkat hindi ninyo matanggap ang inaaral ko. Bakit? Ulitin ko, tumingin kayo mabuti. Sabi ng Matthew chapter 13, it was hidden from them the teaching and the mysteries and the secrets of the kingdom. Pinag-aralan natin last week or last month. Ang tawag doon ay permanent blindness. Okay? 44. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, ang dyablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, iyon din ang ginagawa niyo. Bakit? Siya'y mamamatay tao. Ang dyablo ay mamamatay tao na sa simula pa. At kalaban niya ang katotohanan. At di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Naunawaan niyo yun? Yun ang dyablo. Ayaw niya ng totoo. Kalaban niya ang katotohanan. Ano sa'y totoo? Ibig sabihin, against ka sa Diyos. Kung siya'y nagsisinungaling ang dyablo, likas ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan, ang dyablo. Verse 45, 48 to, no? Ngunit, ang sinasabi ko'y ang katotohanan, kaya hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Tumingin kayo mabuti. So, kinongklud niya, ang dyablo na ama ninyo, kung ama nyo siya, hindi nyo yayakapin ang katotohanan. Dahil kung ang inyong lahi ay hindi tumatanggap ng katotohanan, kaya ang sabi niya, ngunit ang sinasabi ko ay katotohanan, kaya hindi ninyo pinapaniwalaan. Bakit? Ama ninyo kasi yung dyablo. Init sa inyong kaluluwa, sa inyong espiritu, na ayaw nyo ng katotohanan. Ibig sabihin, mga dyablo din kayo. Ang espiritu ninyo, dyablo din. Yun yung ibig sabihin ni Jesus Christ. Hello? That was 45. 46. Sino sa inyo ang makakapagsabing
nagkasala ako, sabi ng Panginoong Hesus. Kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit hindi ninyo pinaniniwalaan? Hindi nga nila talaga maunawaan dahil ang ama nila ay ama ng kasinungalingan. Ibig sabihin, ang espiritu ng kasinungalingan nasa kanila at hindi tumatanggap ng katotohanan. Tama? Kaya pag ang mga tao hindi tumatanggap ng katotohanan, kahit nagsasabi ka ng totoo, at mas pinipili nila, tumingin kayo mabuti dito, at minamarites nila ang kasinungalingan kaysa katotohanan, anong sabi ng Panginoong Hesus? Ang ama nyo ay, at tumingin ka sa tabi mo. Isipin mo yung mga nagsinungaling sa iyo at ayaw tumanggap ng katotohanan. Di ba kalama na ang espiritu ng kasinungalingan ay nasa ibabaw ng sanlibutan? Yung isa katabi mo. Yung isa kasama mo sa bahay. Yung isa member mo ng church. Hello? Grabe pala, no? So ang mga bagay na ito hindi mo makikita kung wala sa espiritu ng Diyos. Ngunit ini-expose ito ng Diyos dahil sabi din ng John, ang Diyos ay ilaw, ang Diyos ay totoo. Kaya pag namumuhay ka sa katotohanan, namumuhay ka sa ilaw, hindi mo masusalubong ang dilim. Pinag-aralan natin 'yon. Okay? Tamaan ka sana, kapatid. Kung ang katotohanan sinasabi ko, bakit hindi nyo pinapanin? Verse 47, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ulitin ko, tumingin kayo mabuti. Sabi ng John chapter 1, verse 12 and 13, ang sabi niya, kayo'y binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Paano nangyari yon? Verse 13, dahil kayo ay ipinanganak mula sa Espiritu ng Diyos. John chapter 1, verse 13. Kung ikaw ay talagang ipinanganak sa Espiritu ng Diyos, ang sabi sa verse 47 ng 8, sabi niya, ang mula sa Diyos, ibig sabihin pinanganak ka mula sa Espiritu ng Diyos. Born again ka. Ang mula sa Diyos, kung ikaw ay mula sa Diyos, ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi nakikinig ang hindi mula sa Diyos. Hindi nila pinapakinggan ang salita ng Diyos. Tanong, nakikinig ka ba? Alam niyo yung word na nakikinig? Tumingin kayo mabuti. Si Satanas nakikinig din. Hello? Ang mga demonyo, mga anghel, nakikinig din sila ng salita ng Diyos. Ano ang difference ng sinasabi ng Panginoong Diyos ng nakikinig? Ang nakinig na sumusunod sa salita ng Diyos ay ipinanganak mula sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, ang sumusunod sa kalooban ng Ama ang papasok sa kaharian ng langit. Nagets? Hello? Sino daw ang papasok sa kaharian ng langit? Yung nakinig at sumusunod. Nakinig ba si Diablo? Yes. Marunong nga siya sa inyo eh. Mas marami siyang alam tungkol sa mga verses kaysa sa inyo. Pero hindi siya sumusunod. Dahil pinapasinungalingan niya at taliwas ang kanyang ginagawa. Ngayon ang tanong, ang espiritu mo ba ay may pagsunod sa Diyos? Amen. O ang espiritu mo ay may pagsunod sa gusto mong or isipan mo, sarili mong isipan? Yan din ay gawa ng Diablo. Para hindi nyo makita ang picture ni Diablo sa buhay mo, ang ginagawa ng Diablo, dinidisib ka niya. Na yung sarili mo, nakaisipan, dinitingnan mong tama ka. So pag tinitingnan mong tama ka, hindi mo nakikita na si Diablo ay nasa iyo. Ang nakikita mo, ikaw tama. Ibig sabihin, kunyari lang, magsulat ako ng magaganon. Alam niyo ito, letra. Pag ilalagay ko dyan, kunyari, ilalagay ko dyan, ang tingin ko, number 6. Ano ang tingin ninyo? Number 9. Tama ba kayo? Tama ba kayo? Tama ba ako? Nagets ninyo? Nagets po ninyo yung analogy? Ang tingin mo tama ka, which is tama ka. Mali ba ako? Sa tingin mo, mali ako.
Nagets nyo? Ano ang tingin ko sa inyo? Bakit? Kaya nga, mayroon kang dapat na katotohanan na maging standard. Hindi yung standard mo kasi madideceive ka. Hindi mo makikita si Diablo. Nagets natin? Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos dahil ito magpapakita sa iyo ng tinatawag ng katotohanan at hindi mo makita ang sarili mo na tama ka. Grabe, no? Wala pa tayo doon. Tapos na yung service natin. 48. Doon na tayo. Papasok na tayo sa 48. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo. So, ang mga Hudyo, nandun sila. So, sinasabi nila, actually, anak ka ng Diablo. Sinabi nila kay Panginoon, sa ating Panginoong Hesus. Dito sa verse 48, sabi niya, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, hindi ba tama ang sinabi namin na ikaw ay Samaritano? At inaalihan ng demonyo? Verse 48, sinabi nila sa ating Panginoong Hesus, siya ay Samaritano at siya ay inaalihan ng demonyo. Alam niyo ba ang mga Samaritano? Tumingin kayo mabuti. Ang mga Samaritano ay dating lipi ng tinawag na pinili ng Diyos. Mayroong tinatawag na Northern Kingdom at mayroong tinatawag sa panahon nila na tinatawag na Judean or Jew or mga probinsya ng Judah. At yun ang tinawag nilang mga Hudyo. At ang mga Samaritano ay dahil sila ay tinatawag na or nasa aspeto na ang mga Samaritano ay nakipag-asawa ng mga Assyrian at ang mga Samaritano, naalala ninyo yung babae sa Jacob's Well na ilang beses kong ipinakita dito sa film at isa siyang Samaritan woman. At ang sabi ng mga Hudyong, mga disciple niya, Panginoon, bakit ka nakikipag-usap sa Samaritano? At babae pa yan, hindi yan lalaki. So anong point? Dahil ang mga Samaritano na lahi ay cast out sila, na hindi na sila kinonsider ng paniniwala ng mga Juda, na ang mga Samaritano ay kinonsider na mga pagano, sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan dahil hanggang sa time na mayroon ng templo, na mayroon ng sacrifice na ino-offer sa templo, ang mga Samaritano nag-o-offer pa rin sa pamamaraan nila ng kanilang mga tupa. Ngunit nung na-build ang templo, hindi na sila sumasama sa... Kaya ang sabi ng babae, ang sabi ninyo, ang Diyos ay sinasamba sa templo at kami ay sa bundok. Nabasa nyo yun? Yun yung kanilang difference. Ibig sabihin, parehas na sila ay nagsasacrifice, mag-iba lamang yung kanilang ritual. Na ang sabi ng mga Hudyo, kayo ay mga pagano, kayo ay mga tinatawag na cast out. Hindi kayo tunay na mga Hudyo kasi ang mga lahi ninyo ay hindi na totoong mga Israelita dahil kayo ay nag-asawa ng mga Assyrian. So, hindi na sila kinukonsider na mga totoong Hudyo na tinatawag na bansa ng Diyos. Nung time na yon sa panahon ni Jesus Christ. Naunawaan niyo po? Kaya napakahalaga na makita ninyo ang mga pangyayari, hindi lang basa na kayo ng basa. Dahil hindi nyo maalam kung bakit ito yung mga pinag-uusapan nila. Hindi nakasulat eh. Kung anong mga, nakasulat ba dyan kung anong mga Samaritano? Kaya sabi nila, cast out ka, Jesus. Hindi ka tunay na Hudyo. Isa kang bastardo. Hindi ka nga anak ni Joseph. Ang nanay mo, naniniwala kami na ang nanay mo ay isang birhen. So naniniwala sila na pinanganak siya mula sa birhen, pero hindi sila naniniwala na ang Diyos ay siyang nag-cause ng tinatawag na magkaroon ng anak. So ang sabi nila, kung totoong Mesyas ang inyong sinasambang si Jesus, hanggang ngayon yun hanggang ngayon paniniwala nila, dapat mayroon siyang tinatawag na asawang babae. Which is, nagkukos ito sa inyo ng tinatawag na confusion. Nagets natin? Kaya napakahalaga, along the way of the studies, hindi kayo naglalaktaw. Dahil ang hirap ipaliwanag sa isang upuan. So ang sabi dito, isa kang Samaritano. Inaalihan ka pa ng demonyo. So ang tingin nila kay Jesus, Samaritano, cast out, pagan,
hindi tunay na Hudyo, hindi siya lahi ng mga lahi nila, hindi siya lahi ni Abraham. Yun yung tingin nila kay Jesus. At ang higit pa sa lahat, sinasabi na, you are possessed with an evil spirit. Verse 49, nasa ano na tayo? Hindi ako inaalihan ng demonyo, sagot ni Jesus. Pinaparangalan ko ang aking Ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Hindi ako naghahanap ng aking kapurihan. May naghahanap nitong kapurihan para sa akin at siya ang hahatol. So ang Ama ayon. Tandaan ninyo, ang namumuhay mula sa aking aral, kailan may di makakaranas ng kamatayan. Tumingin kayo mabuti. Malinaw na sinasabi ng Panginoong Hesus, hindi yung ikaw ay tumanggap kay Hesus, kundi yung pangaral ni Hesus, hindi ka magkakaroon ng kamatayan. Malinaw sinabi ng Panginoong Hesus. Kaya mali ang concept ng matagal na panahon na tinanggap ko din, natanggapin mo si Hesus sa puso mo, maliligtas ka. Ha? Taliwas. Yung kanilang sinasabi sa sinasabi ng Bible. Nang sabi ng Panginoong Hesus, sabi niya, basahin ko. Halapin natin ulit, sabihin niya, tandaan ninyo. Ibig sabihin, tandaan nating mabuti. Ito ang totoo. Sabi mula sa bibig ng, ang namumuhay ayon sa aking aral. Sabi ng Panginoon Hesus, kailan may di makararanas ng kamatayan. So saan tayo tumanggap ng eternal life? Sa aral ng Panginoong Hesukristo. Yun yung isinasa puso natin. Pinag-aralan natin nung umpisa, John chapter 1. Chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. There is nothing created that you see or you do not see in this planet or in every creation na hindi nagmula sa Word. At ang sabi ng verse 14, the Word became flesh. At ang sabi ng Panginoong Hesus na nagsasalita pa rin ng Word, siya ay Word in flesh at nagsasalita ang Word ng Logos, another Word. At ang sabi niya, yung sinasabi ko ay nagbibigay buhay. Ibig sabihin, yung salita niya ay may kapangyarihan kapag inintindi mo ito, tinanggap mo itong sinasabi niya at naniwala ka, ang salitang iyon ay magbibigay sa iyo ng buhay. Dahil ang tinanggap mo mismo, yung Word. Ano yung Word? In the beginning was the Word, and the Word was. So ang tinanggap mong Word ay God mismo. Malinaw ba yun? Hindi mo tinanggap si Jesus dahil si Jesus ay nasa kanang kamay, trono ng Diyos. At ang sabi ng Bible, darating siya na si Jesus pa rin. Na kung papaano siya umakyat sa langit na nakita ng mga tao, ay ganun pa rin siyang bababa. So anong tinanggap mo? Anong tinanggap mo ulit? Word. Okay? At ang sabi ng Panginoong Hesus, tumingin kayo mabuti, nandito rin sa John, somewhere, I think, chapter 4, if I'm not mistaken, sabi niya, my word is life. Ang aking salita ay nagbibigay buhay. Ang aking salita ay spiritu at nagbibigay buhay. My word is spirit, sabi niya. My word is, okay, tumingin kayo mabuti. My word is spirit and life, sabi ng Panginoong Hesus. Sabi niya ulit, ano daw ang salita niya? Spiritu at nagbibigay buhay, life. Ganito, tumingin kayo mabuti. Hello. In the beginning was the Word, and the Word is God Himself, and the Word became flesh. Itong Word na God that is in flesh is speaking a word that is Spirit. And that Spirit word that you listen and believe will give you life. So you cannot separate the Word, the Spirit, Jesus, and God Himself. They are one. So if you do not have the Word of Jesus Christ, you're dead. That's why the gospel itself, which is
the gospel of Jesus Christ, the life of Jesus Christ, and the word and the teaching of Jesus Christ, yun yung nagbigay sa inyo ng tinatawag na assurance that you have eternal life. Hello po. Wala pa ako sa puntos. Binabaybay pa lang natin ito. Anyway, part 2. Pero ang gagawin natin, part 2. A, B, C siguro yan. Kung babaybayan natin. Pero naintindihan niyo po ang turo, ne? Mahalaga yon. So itong mga taong ito, na bulag sa katotohanan, sinabi pa nila na Samaritano siya, diablo siya, pero kaya hindi nila tinatanggap ang kanyang aral. So they are considered as, ang sabi ng Panginoong Hesus ay permanent blinded sila. So tandaan ninyo, sabi niya, ang salita ko, ang aking aral kailanmay, ang sinumang nakikinig ay mamumuhay at di na kailanman makaras. 52. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming inaalihan ka ng demonyo. Bakit? Namatay si Abraham at ang mga propeta. Pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailanman ang sinumang namumuhay sa iyong aral. Ha? Sabi nila, ang aral ni Abraham, ang aral ng mga propeta, namatay silang lahat at hindi na sila muling nabuhay. Hello? Tumingin kayo mabuti dito. Naintindihan niyo ba ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nila, actually, ang mga Hudyo, ang mga Pariseyo ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Actually, nakasulat dyan sa Bible na binabasa natin. Sa Book of Mark. Na hindi ang mga Hudyo, ang mga Saduceo, hindi sila naniniwala. Kaya mapalad yung mga naniniwala katulad ni Martha and Mary nung sabi nila nang i-resurrect ni Jesus si Lazarus. That's why nung ni-resurrect ni Jesus Christ si Lazarus, galit na galit ang mga Hudyo dahil pinatunayan ng Panginoong Hesus na mayroong tunay na muling pagkabuhay. Kaya gusto nilang patayin dahil yung aral nila at aral ng Panginoong Hesukristo ay nagpapatunay na mali ang aral ng mga Hudyo. At totoo ang aral ng Panginoong Hesus. Naunawaan niyo po? Napabaybay niyo? Kaya ang sarap makita natin ang katotohanan sa aklat. Okay? Saan na tayo? 50? Sabi nila, ngayon natitiyak namin inaalihan ka ng demonyo. Namatay si Abraham, mga propeta, sinasabi na namatay silang lahat, wala na. Tapos ang sabi mo, yung aral mo, sa sino mang manampalataya, praise God, nananampalataya ka sa aral ng Panginoong Hesus. So, di nga. Totoo? So, ibig sabihin, hindi mo mararanasan ang kamatayan kung sumusunod ka. Ibig sabihin ng nakikinig sa aral ng Panginoong Hesukristo ay sumusunod. Ne? Sumusunod ka ba? Hello? Di nga. Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpapangaral sa aking sarili, iyay walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpapangaral o nagpaparangal. Ulitin ko, sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal, hindi nagpapangaral, nagpaparangal sa aking sarili, iyay walang kabuluhan. At ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at ang sinasabi ko sa inyo'y siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makita niya ang araw ng pagparito ko
nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Hello? Nakita ni Abraham ang ating Panginoong Hesus. How many thousand years before Jesus was born, nakita niya na si Jesus Christ. Nag-gets niyo? Because Jesus is God. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word, He created everything through His Word. So He was already there. Kaya ang sabi nila, dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 years old at nakita mo si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ako na. The word ako na ay mula sa salita ng Diyos, I am who I am. And that word identifies only for God, the Creator Himself. At ang sabi ni Jesus Christ, I am who I am. Kumuha sila ng bato. Sinasabi mong ikaw ang Diyos? Actually, nandyan yan. Dumampot sila ng mga bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Dahil alam nila na claim niya na siya ang Diyos. Ulitin ko. Wala na tayong oras. Kung hindi mo Diyos at Savior mo lang at hindi mo siya Lord, si Jesus, hindi ka saved. Kung hanggang ngayon hindi mo kinikilala na si Jesus Christ ay Diyos mismo, na nagkatawang tao, hindi ka saved. Kahit ilang bautismo pa ang gawin mo. Naintindihan? Hello po. Malinaw ba yung binasa natin? So your salvation, your eternal life, your way going to heaven, ay nagdidetermine kung alam mo at kilala mo si Jesus Christ ayon sa turo. Saan daw? Ayon sa pagpapakilala ng Diyos sa pamamagitan ng mga turo, sa mga eyewitnesses, sa mga nakayakap, nakasama ng Panginoong Hesus na kumain, nakita siyang muling nabuhay, nakita siya kung paano siya maligo, magbihis, maglakad. Hello? Yun yung mga eyewitnesses na ang sabi nila sa pangaral, sabi ng Panginoong Hesus, sa pangaral ni Hesus, ikaw ay magkakaroon ng sa mga aral niya. Saan po kayo nagkaroon ng walang hanggang buhay? Sa aral na sinusunod mo tungkol sa ating Panginoong Hesus. So hindi mo tinanggap mismo yung tinatawag na katawan ni Hesus at pumasok sa iyong puso. Anong pumasok sa iyong puso? Malinaw po ba yun? So your salvation determines according to how you know Jesus Christ, the true gospel that brings you salvation. Let me close in one verse. In John chapter 10, so hindi pa natin tapos, no? In John chapter 10, so yan ang mga ating pag-aaralan na hindi na natin na-scroll. Anyway, John chapter 10 po tayo, verse 28. Let's end our sermon for today in John chapter 10, verse 28. Or 27. My sheep hears my voice, and I know them, and they follow me. Tumingin kayo mabuti. The chief shepherd said na ang tunay na
chief shepherd, pastol. Sabi niya sa kanyang mga tupa, hindi po ito hindi po ito. John chapter 10 po tayo. 27, ang aking mga tupa ay naririnig nila ang aral. At ang sabi, sumusunod sila sa aral. Sino daw? Ng Panginoong Hesus. So anong mangyayari? I gave them eternal life. And they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. That's the promise. Ano sabi? Ang sabi ng eternal life, paano ka magkakaroon ng eternal life? It's not accepting Jesus Christ in your heart as your Lord and Savior only, but by obedience and following the word or the instruction or the teachings of Jesus. And then Jesus said, I give them eternal life. So, paano mo malalaman na mayroon kang eternal life? Ang tanong ko, anong salita ni Jesus na nasilid sa iyong puso? Sino si Jesus sa iyo? Lagi kong tanong yan sa baptism. So, if you cannot declare who is Jesus, you're not saved. You're just a religious person inside the church. And praise be to God. Ito yung ito yung susi, sabi na lang, susi na magbukas sa ating isipan. Na umangat ang antas ng ating pananampalataya. So kung ano man ang desire mo, ngayon dahil ikaw ay mayroong desire, at you think you are born again, you have to desire more of Jesus. Why? Because Jesus is God in human flesh, the creator of the universe, who became part of the creation. He has the pure eternal life. And He became human being. Para ipakita niya kung ano ang tunay na glory ng Diyos. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo ay manalangin. Father God, thank you for the sweetness like honey in our heart. The words, the truth that we heard, who Jesus really is in our life. Thank you, Father God, that you continually revealing to us in our spirit, in our soul, upang sa ganon, Panginoon, ay mas lalong mapagtibay namin ang aming pananampalataya sa inyo, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Salamat kay Apostol John at sa patuloy naming pag-aaral sa kanyang mga sinulat tungkol sa katotohanan sa aming Panginoong Jesucristo. Let it be, Panginoon, na mag-create ito ng thirst and hunger in our soul so that next meeting, next sermon, next message or messages will give us more excitement to hear from you. Thank you for visiting us today by your word, by understanding more of your Son, our Lord, our Savior, who became flesh, the true God, in the person of our Lord Jesus Christ. We praise you and we glorify you. In Jesus'